Sa Quezon City, may isang kalsadang kilala hindi lang sa mga lumang mansyon, kundi sa mga punong tila, laging lumuluha, kahit tirik ang araw at walang ulan, basa ang mga sanga ng Balete Drive. Dito raw nagmumula ang isa sa pinakatanyag na kwento ng kababalaghan sa Pilipinas, ang alamat ng White Lady, isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, at ayon sa iba, walang mukha. May babala ang mga matatanda kapag may babaeng nakatayo sa gitna ng daan sa hating gabi, huwag na huwag mong susubukang silipin ang mukha. Noong dekada 50, may isang dalagang nagngangalang Elena. Kilala siya sa kanyang kagandahan at kabaitan. Isang gabi, habang pauwi mula sa isang kasalan, nag-iisa siyang naglalakad sa madilim na kalsada ng Balete Drive. Isang karwahe ang huminto sa tabi niya at inalok siya ng sakay ng isang estrangherong lalaki. Dahil sa pagod at sa layo ng lalakarin, pumayag si Elena. Ngunit sa gitna ng kanilang biyahe, sa ilalim ng mga dambuhalang puno ng Balete, nagbago ang lahat. Inatake siya ng lalaki. Bago siya tuluyang malagutan ng hininga, may isinumpa siya sa hangin. Isang pangakong babalot sa kalsadang iyon magpakailanman. Hindi ako kailanman papanatag hanggat hindi ninyo natitikman ang takot na naramdaman ko. Makalipas ang ilang araw, ang lalaking naghatid kay Elena ay natagpuang walang buhay sa loob mismo ng kanyang karwahe. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot, at ang kanyang katawan ay tila ba nahulog mula sa isang napakataas na bangin, bagamat nasa patag na daan lamang. Mula noon, nagsimula ang kababalaghan, ang mga nagdaraan sa Balete Drive tuwing gabi, lalo na ang mga nag-iisang taxi driver, ay may naisasakay na isang babaeng pasahero. Tahimik lang itong uupo sa likod. Ngunit, kapag sinilip sa rearview mirror, hindi tao ang makikita nila, kundi isang imahe ng puting usok na may dalawang matang nakatitig mula sa balikat ng driver. Sa isang iglap, mawawala ito, at maiiwan na lang ang malamig na hangin at ang di maipaliwanag na takot. Dahil sa dumaraming insidente, isang pari ang nagtangkang basbasan ang lugar upang patahimikin ang kaluluwang ligaw. Ngunit sa sandaling itinaas niya ang krus at sinimulan ng dasal, sabay-sabay na pumutok ang mga ilaw sa poste. Ang mga puno ng Balete ay tila mas lalong umiyak, at ang mga dahon nito'y nagsimulang maglaglagan na parang mga butil ng luha. Sa bawat salita ng panalangin, isang mahinang boses ang sumasabay. Isang bulong na tila nanggagaling sa lahat ng dako. Hindi lahat ng nawawala ay dapat hanapin. Napagtanto ng pare na ang kaluluwa ni Elena ay hindi humihingi ng tulong para matahimik. Naghahanap ito ng karamay sa kanyang pagdurusa. Ang pinakakakilakilabot na bahagi ng alamat ay ang sumpa ng pagtingin. Sinasabing, kapag nagawa mong titigan ng White Lady sa kanyang mga mata o sa kung saan dapat naroon ang kanyang mukha, ipapakita niya sa iyo ang iyong pinakamalalim at pinakamasamang kasalanan. Makikita mo ang refleksyon ng sarili mong kadiliman sa kanyang walang laman na mukha. Marami na ang naitalang nawawala matapos mag-isang magmaneho sa Balete Drive sa hating gabi. Ilan sa kanila ay natatagpo ang tulala sa gilid ng daan. Paulit-ulit na ibinubulong ang mga salitang, hindi siya tao, hindi siya multo. Ako ang nakita niya sa mukha niya. Hanggang ngayon, ang Balete Drive ay nananatiling isang paalala ng isang trahedyang hindi pa rin natatapos. Ang mga trooper sa Quezon City, lalo na ang mga veterano, ay automatikong nag-aantanda ng krus tuwing napapadaan dito. Payo nila, kung sa kalaliman ng gabi ay may makita kang babaeng nakaputi sa gilid ng daan, huwag kang bubusina, huwag kang hihinto, dahil ang White Lady ng Balete Drive ay hindi humihingi ng sakay.
Sinasabi nilang humihingi siya ng kapalit. Maraming salamat sa panunood. Kung may alam kayong ibang bersyon ng kwentong ito o may sarili kayong karanasan, i-share nyo naman sa comments sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Mag-ingat sa biyahe.